So ito na mga kapatid, ang pinakamainit na balita na ating nasagap ngayong araw mga kababayan, no? And masasabi ko lang mga kapatid, karma is real. Kasi nga mga kababayan, ayon dito sa balita, kinumpirma po mga kapatid ng Philippine Embassy sa Qatar na meron ngang inaresto, no, na mga kababayan nating OFW, na kung saan mga kababayan gumawa po ng illegal na activities doon sa sa bansa ng Qatar, no, at sila po ay confirm mga kababayan na mga DD shits. Confirm na mga DD shits po mga kapatid itong mga inaresto ng Qatar government mga kababayan. Sabi dito ayon sa ulat ng ABS-CBN, the Philippines Embassy in Qatar confirms arrest and detentions of several Filipinos on Friday, March 28. No, ito po yung birthday ni former President Duterte, over suspected unauthorized political demonstration in Qatar. Nung masasabi ko lang sa kanila mga kababayan dito sa mga hinuli, kasi base doon sa pinaka-latest na balita na aking nasagap mga kapatid is around 17, no? Around 17 na OFW ang ikinulong ng Qatar government, no, na mga nagpapakilalang supporters ni former President Duterte. Na masasabi ko lang sa inyong mga hindot kayo, Mirisi gina ninyo. May mga utok. Di ba? Alam nyo, hindi nyo man lang inisip, di ba? Hindi nyo man lang inisip yung yung posibleng mangyari sa inyo diyan kung sakali mang lumahok kayo sa isang illegal na gawain. 'Di ba? Nagpapagamit kayo nitong mga politiko nang hindi nyo man lang pinag-iisipang mabuti kung ito ba'y ikakasama nyo o ikakabuti ninyo. O ngayon, paano yan mga kapatid? 'Di ba? Kinulong kayo. O may Duterte ba natutulong sa inyo ngayon? O, 'di ba? Rally ng rally kayo diyan. Niyurakan nyo, Niyurakan nyo ang pangalan ng presidente ng Pilipinas. Dahil sinusuportahan nyo nga itong si former President Duterte. Kung ano-anong pambabalahura sa administrasyon ni President Marcos ang inyong sisigaw dyan sa inyong isinagawang rally dyan sa Qatar. Tapos ngayon, sino sa tingin nyo ang pwede nyong hingian ng tulong? Pwede ba kayong humingi ng tulong sa administrasyon ni former President Duterte? Di ba? Sino sa tingin nyo ang tutulong sa inyo ngayon? Di ba yung presidenteng tinatawag yung bangag? Pasalamat kayo, hindi mapaghiganti si President BBM. Kasi kung kami lang na sumusuporta sa administrasyon ni Marcos ang tatanungin, mas gusto naming mabulok kayo dyan kung saan man kayo ngayon nakakulong. Di ba? Kasi mga salot kayo sa lipunan pinapahiya nyo ang bansang Pilipinas. Yang ginagawa nyo pagrarally dyan, hindi nyo alam na may malaking impact yan sa ekonomiya ng bansa. Diba? Dahil dyan sa mga pinagagawa nyong mga katarantaduhan, mga illegal yung gawain dyan sa ibang bansa, makaka-apekto ito sa mga foreign investment. Dahil pinapakita nyo dyan yung pagiging ignorante nyo at pagiging walang utak ninyo. Diba? Makakasira yan sa imahe ng Pilipinas. Ngayon, diba, sabi nyo iboboycott nyo yung remittance. Ngayon, talagang iboboycott nyo na talaga yan. Kasi hindi, kahit gustuhin nyo magpadala sa inyong mga pamilya, talagang hindi nyo na pwedeng gawin yan. Di ba? Tapos ngayon, dahil sumali kayo sa rally ni Tatay Digong, wala na kayong trabaho kasi panigurado dyan ipapadeport kayo. Anong resulta? Meron kaya kayong matatanggap na ayuda mula sa grupo ni Tatay Digong? Bibigyan kaya kayo ng tag-1 milyon ni Tatay Digong? Di ba? Deport kayo.
No, panigurado yan, madi-deport kayo. At alam nyo kung ano pa yung nakakalungkot, 'di ba? Yung gagasto sa pagpapa-deport sa inyo ay gobyerno ng Pilipinas. O, kung di ako nagkakamali, gobyerno ng Pilipinas. Ang mag-e-effort, no, para makauwi kayo dito sa Pilipinas ay gobyerno din ng Pilipinas. 'Di ba? Kasi kung hindi kayo tutulungan ng gobyerno ng Pilipinas, kung hindi kayo tutulungan ng gobyerno ni Bangag, no? 'Di ba 'yung tawag yun sa presidente, Bangag? Oh. Kung hindi kayo tutulungan ng gobyerno ni Bangag, no, mabubulok kayo diyan sa kulungan ng Qatar. Oh, mga lintik kayo, mga hindot kayo. 'Di ba? Oh. Pero ganun pa man, okay lang 'yun, no? Obligasyon ng presidente Marcos 'yun, natulungan kayo 'di ba? And alam naman natin na ang presidente Marcos ay wala pong hindi siya mapaghiganting klaseng presidente. Sa kabila ng panlalait nyo, sa kabila ng paninira nyo sa kanyang administrasyon, tutulungan pa rin kayo ng presidente dahil obligasyon niya yun 'di ba? Pero kung siguro traidor lang ang presidente, nako, baka hindi kayo ilagay sa priority, 'di ba? Baka hahayaan kayong mabulok diyan. 'Di ba? Pwedeng gawin ng presidente kasi 'di ba? Pwede kayong hayaan ng Presidente Marcos dyan kung tutuusin lang. Kasi wala naman siyang makukuhang benepisyo galing sa inyo Dahil mga kwan lang naman kayo, mga, mga salot lang naman kayo sa lipunan kung tutuusin. Oh, kayo yung sumisira sa pangalan ng Pilipinas. Pero dahil hindi naman ganun ang Presidente, tutulungan pa rin kayo. Kanya nga lang, wala nang assurance kung makakabalik kayo dyan sa Qatar. 'Di ba? Wala nang assurance, and I'm sure, no, sa pagdating diyan sa mga Middle East na bansa parang delikado na ang inyong mga ang inyong mga pangalan dahil may record na po kayo. 'Di ba? Kung hindi ako nagkakamali, mga kapatid, apektado na po itong mga pasaporte at mga dokumento nitong mga lintik na mga hindot na mga OFW na ito na nagsasagawa ng illegal na activities diyan sa Qatar. Delikado na po mga babayan, no? Sa tingin ko lang sa base sa aking nalalaman parang hindi na po sila basa-basa ngayon makakapasok sa kahit saang Muslim countries, mga kapatid. 'Di ba? And karma is real. Kung sa Bisaya ba yan, mirisi din yung mga animal mo. Nawa mo yung mga utok. No, ito mga kapatid, naniniwala ako mga kababayan na itong mga kinulong na ito mga kapatid ay mga Bisaya po ito, 'di ba? Mga Bisaya po ito mga kababayan, na kung saan mga trabaho yata nito ay hindi naman sa minamaliit natin Mga trabaho yata nito mga kapatid ay mga construction or di kaya domestic helper. No, mga domestic helper na mga walang utak. O ngayon, may Tatay Digong ba ninyo ang tumulong? No? Matapos kayong makiisa, makipagsigawan dyan, kasama yung iba pang mga leadership, matapos kayong magpahayag na inyong pagsuporta kay Tatay Digong nyo. May Vice President Sara Duterte ba? No? Na nag-reach out sa inyo, nag-extend ng kanyang kamay, ng kanyang pakikiramay sa mga nangyari sa inyo? Di ba? Mga wala kasi kayong utak. 'Di ba? Ito mga kapatid, hindi ko minamaliit ang pagiging domestic helper at pagiging construction worker sa ibang bansa. Yan po ay isang marangal na trabaho mga kababayan. Dito po ako nanggigigil mga kapatid sa mga kababayan natin na alam mo yon. Yun na nga lang yung trabaho na pwede nilang makuha dyan sa mga Muslim countries na yan mga kapatid. No, hindi pa nila pinangalagaan. 'Di ba? Yan na nga lang yung chance nyo. Yan lang yung nag-iisang trabaho na pwede nyong iangat ang inyong level ng hanap buhay. No, dahil malaki din naman talaga ang sahod diyan no, sa pagiging domestic helper at pagiging construction worker. Yan na lang ang nag-iisang alas ninyo para kumita kayo ng limpak-limpak na pera. Inabuso nyo pa. 'Di ba? Sumali pa kayo sa mga walang kwentang gawain, okay lang naman. Wala namang problema kung magpapahayag kayo ng inyong pagsuporta kay former President Duterte. Pero sana, hindi na sana ninyo hinayaang umabot ang inyong mga sarili sa ganyang sitwasyon. Di ba? Ang saklap niyan. Tapos pagdating nyo dito sa Pilipinas, sinong sisisihin nyo? Dahil lang balik kayo sa kahirapan dito, ang gobyerno ni Marcos?
Sasabihin niyo na naman, walang kwenta ang gobyerno ni Marcos. No, patuloy pa rin yung aming paghihirap. Yung mga putang ina kayo eh. 'Di ba? Maputang ina talaga kayo. Oh, sinira nyo ang inyong kinabukasan. 'Di ba? Dahil lang sa inyong pakikiisa diyan sa mga rally-rally na 'yan, 'di ba? Pinatunayan nyo lang talaga na mga wala kayong utak. And ito mga kapatid, kahit ako Bisaya, masakit man sa kalooban ko bilang isang Bisaya mga kababayan. Aminado ako, na majority sa mga Bisaya mga kababayan, especially dito sa mga supporters ni Tatay Digong, ay mga walang utak, 'di ba? Yun talaga yan mga kapatid. Kaya masasabi ko na sa inyo, mirisi ninyong mga hinayupa kayo. 'Di ba? Real talk yan. No, Marcos government pa rin. Ang malalapitan nyo para makauwi kayo sa Pilipinas, para makakuha kayo ng tulong. Kailangan yung lumapit sa Marcos government, sa gobyernong tinatawag nyong bangag, walang kwenta, kung ano-ano pang mga paninira yung mga pinagsasabi nyo. Diba? Diyan pa rin kayo lalapit. At pasalamat na lang kayo, hindi mapaghiganti itong nakaupong presidente ngayon. Hindi ako loyalista ni Marcos, ha? Hindi ako loyalista ni Marcos mga kapatid. Lagi kong sinasabi yan dito. Pero hindi ako anti-government. Pro-government ako. Kasi, gaya nga nasabi ko sa inyo, gusto man natin o hindi yung nakaupong presidente dyan, sa kanya po nakasalalay mga kababayan yung kinabukasan ng ating bansa. Yan ang tatandaan nyo. Maka Duterte ka man, maka Leni ka man, kailangan mong suportahan kung sino man yung nakaupong presidente dyan ngayon. Kasi sa kanya nakasalala yung bansa mo. Tulad sa inyo mga DD shits. Saan nakasalalay ngayon ang inyong kaligtasan dyan? Di ba? Sa Marcos government pa rin. Di ba kayo nahihiya sa mga sarili nyo? Mga hindot kayo. Hindi kayo nahihiya sa sarili nyo? Matapos yung sira-siraan ng presidente dyan, sa ibang bansa, presidente pa rin ng Pilipinas. Yung presidente yung sinisiraan nyo, ang tutulong sa inyo, para makauwi kayo dito sa Pilipinas. Di ba? Baka nga bigyan pa kayo ng hanap buhay dito pag nauwi kayo bigyan pa kayo ng puhunan para maghanap buhay dito dahil sa tingin ko talaga hindi ko nagkakamali, dahil sa ginawa nyo yan, apektado na ang pag-a-abroad nyo dito sa mga Muslim countries, di ba? And baka mamaya niyan maaapektuhan na rin yung mga ibang bansa tulad ng Singapore, di ba, Hong Kong, di ba? Baka mamaya yung mga visa nyo ayaw na rin tanggapin, or yung mga passport nyo ayaw na rin tanggapin. Anyway guys, hanggang dito na lang ang video ito. Gusto ko lang talagang gusto ko lang talagang i-express yung aking saloobin mga kapatid Dahil nakakalungkot talaga mga kababayan matapos nilang yurakan ang administrasyon ni President Marcos, matapos nilang balahurain ang presidente, presidente pa rin mga kapatid si President BBM pa rin ang may kapangyarihan para tulungan sila mapauwi dito sa Pilipinas. Siguro yan lang yung maganda talaga kay BBM. Hindi niya tinitake as personal yung mga pang-aatake na ginagawa ng kanyang mga kalaban, 'di ba? Kasi kung ako ang presidente mga kapatid, tapos ganyan kayo, sisirain niyo ang administrasyon ko, sisiraan niyo ako, babalahurain yung pangalan ko. Naku, baka ako talaga in my personal opinion, kung ako ang presidente, hindi ko kayo tutulungan. Hahayaan ko kayong mabulok diyan sa kulungan. Adios.